Maingay ang umaga sa palengke ng Santa Rosa. Nagsisigawan ng mga tindera at isa na doon si Kyla upang maagang makaubos ng paninda. "Fresh na galunggong! Mas fresh pa sa mga talaba nyo!" sigaw niya. Habang abala sa dami ng mamimili, ay binilinan niyang anak na may kinakain na namang pagkain. "Mia, huwag kang sasama sa mga kalaro mo ah. Dito ka lang dahil baka mawala ka na naman." Isinasama kasi ni Kyla ang anak sa kanyang maliit na pwesto kapag wala itong pasok sa eskwelahan. Opo, Mama. Huwag kang mag-alala. Hindi po ako dudukutin. Sagot nito dahilan kung bakit niya pinisil ang matabang pisngi ng anak. Nakaupo ito sa isang plastik na upuan. "Talagang hindi ka dudukutin. Lugi sa'yo eh. Pagkain palang iiyak ng kidnapper." Mama! Nagtatampong wika ng anak. Natawa si Kyla. Natigilan lang siya nang marinig si Juan. "Good morning, Kyla." Isang kargador na nais siya ligawan. "Walang good sa morning kung makasalanang adan ang bubungad sa akin." "Sungit mo naman. Hello, Mia." Bati ni Juan. Sorry, hindi po ako namamansin na mukhang talong. Masungit na sad ng anak. Namula si Kyla nang may naalala at naisampalin ng sarili dahil sa iniisip niya si Matt, ang tunay na ama ni Mia. Talong ng papa mo, pinapansin ang pinat ng mama mo. Makalipas ang ilang minuto, may matandang naglalakad na may hawak na malaking basket. Pangkispang suot na sapin sa mga paa. Nababangga ito ng ibang tao, dahilan kung bakit ito tumumba. Nakita ito ni Mia. Mama, may natumbang matanda! Tinuro ni Mia pero dahil sa dami at ingay ay hindi ito pinansin ni Kyla. Jump Tales presents Matt and Kyla, Inspiring Love Story, written by Aga and narrated by Miss J.A. Sa kabilang dako, si Doña Pilar na may Alzheimer ay nahihirapan sa pagtayo. Kababalik lamang nila ng apo niya sa Santa Rosa upang magbenta ng mga properties at manirahan na nga sa Maynila. "Ang apo ko! Nakita niyo bang apo ko?" Tanong ni Doña Pilar na may hawak na litrato. May mga araw na malinaw ang isipan nito at may mga araw ding hindi nito alam kung sinong nasa paligid. "Ang apo ko! Kailangan kong mahanap ang apo ko!" Dagdag nito. Napahinto na lamang ang matanda nang makita ang isang batang babae na papalapit. Hello po, tumayo po kayo. Okay lang po ba kayo? Tanong ni Mia. Napangiti si Doña Pilar. "Apo ko!" Kumunot ang noo ng bata. "Kanina pa kitang hinahanap. Saan ka ba galing? Nagagalit ang daddy mo kakahanap sa'yo." Ani Doña Pilar. Nagningning ang mga mata ni Mia na matagal nang sabik sa ama dahil hindi niya pa ito nakikilala. Daddy? As in papa ko po? Tanong nito. "Oo, apo ko ang daddy mo kaya ikaw, apo na kita sa tuhod." Sambit ng matanda. Ha? Nagsisinungaling po kayo eh. Siman pong papa ko sabi ni mama kaya wala siya rito. Nandun sa malaking boot para magtrabaho. Wika ni Mia dahil iyon ang palaging sinasabi ng ina. "Kaya nga, siman nga ang daddy mo. Halika't pupunta tayo sa kanya. Ibibili rin kita ng ice cream." Alok na matanda. Pero Lola, nakaihi ka po eh. Mukha po kayong pulubi kaya bakit po ako sasama sa inyo? Smelly ka na rin. Ang dami mo pong bitbit. Naglayas ka po ba? Tanong ni Mia na napaka-inosente at hindi alam na may dinaramdamang matanda. Tsaka bawal po akong umalis. Magagalit si mama. "Ay susunod din ang mama mo." Uwi ka na matanda. Nalaki ang mga mata ni Mia. Talaga? Sandaling nag-isip ang bata. Baka po dudukutin niyo ako ha. Mataba po ako, tirap ng tumakbo. Pero mas mabilis pa rin po ako kaysa sa inyo kaya makakatakas ako. Ani Mia. Natawa si Doña Pilar. May pinakita siyang litrato. Litrato ni Matt. "Ito ang daddy mo." Saad nito. Nalaki ang mga mata ng bata. Namukhaan niya yon dahil minsan na niyang nakita sa wallet ng ina
ang kamukha ng nasa litratong pinakita ng Donya. Ipapakilala niyo po ako kay Papa? Lola po talaga kita? Excited na tanong ni Mia. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Doña Pilar. Oo naman, sagot nito habang hinahaplos ang buhok ng bata. Kanina ka pang hinihintay ng daddy mo. Nag-aalala na yon. Hindi alam ni Mia kung bakit, pero ang sarap paniwalaan ng matanda. Tumayo si Doña Pilar at iniabot ang kamay niya. Tara na apo, uuwi na tayo. Saglit lang po babalik din naman tayo kay Mama, di ba? Si Mama kasi kapag nagagalit parang machine gun ang bibig kaya baka mapagalitan po ako. Alam po ba niya na umuwi ng Papa ko? Tanong ni Mia. Oo, susunduin din natin siya mamaya kasama ang daddy mo. Ani matanda. Ngumiti si Mia. Sige po. Magkahawak kamay silang naglakad sa gitna ng mataong palengke. Samantalang, abalang-abala pa rin si Kyla. Halos hindi na siya makalingon sa dami ng bumibili. Hindi niya alam na nakakalayo na ang anak niya si Mia. Intayin lang natin si Benito, ang asawa ko. Kinikilig na wika ng Donya kahit matagal nang pumanaw ang asawa. Napakamot sa ulo ang bata. Hindi mo po bagay kumiringking, Lola. Dapat po magbihis ka na amoy ihi ka na po Tura ng bata. Pagkalabas sila ng palengke, ay may nadaanan silang maliit na tindahan ng sorbetes. Gusto mo ng ice cream? Tanong ng Donya. Napanganga si Mia. Gusto ko po. Lakad po tayo ng lakad. Masakit na po ang paa ko. Ilan saglit pa ay hawak na nilang pareho ang tig-isang cone. Ngayon nakauwi ng Papa ko. Hindi na kailangan ni Mama na maghirap pa sa palengke para magtinda ng mga isda. Nakangiting sabi ni Mia. Hindi na kami palalayasin sa apartment kasi wala kaming pambayad ng upa. Ang tagal kasi ni Papa Tama lang na umuwi na siya para pagtanggol niya si Mama sa mga umapi sa amin. Hindi mapigilan ni Doña Pilar ang sarili. Pinagmamasdan nito ang bata. Sino ba ang mama mo? Sino ka ba? Tanong ni Doña Pilar kay Mia, kaya nakita nitong natigilan ng bata. Lola, adik po ba kayo? Litong tanong nito. Sa kabilang dako, napahinto si Kyla nang may marinig na tsismisan. Nako, ang mga gibera, bumalik na raw dito sa Santa Rosa para ibenta ng mga properties. Baka naman dahil nakapag-asawa na yung apo na malupit na matanda. Oo yata, sa States na raw yata maninirahan. Nakaramdam ng awa si Kyla sa anak. Nakauwi na pala si Matt. Sinusumpa ko. Hindi nila makukuha sa akin si Mia. Mumunting wika sa isipan ni Kyla. Natigilan lang siya nang mapansin na tahimik ang kanyang anak. Napalingon siya sa plastik na upuang kanina lang ay inuupuan ng anak. Mia? Walang sumagot kaya luminga-linga siya dahil baka napadpad lang sa ibang pwesto, ngunit wala siyang makitang bata. Aling Nena, nakita niyo po ba si Mia? Nako, hindi. Sagot ni Aling Nena, tindera rin gaya ni Kyla. Mia! Kukurutin talaga kita sa singit! Mas malakas na ang sigaw niya. Nagsimula siyang tumakbo at hindi alinta ng mga paninda. Mia! Nakita niyang kumpulan ng batang naglalaro, kaya lumapit siya pero hindi niya nakita ang anak. Nakita niyo ba si Mia? Nagtatago-taguan na naman ba kayo? Hindi pa po namin nakikita si Mia, Ate Kyla. Saad ng batang madalas kalaro ng anak. Sunod-sunod nang tumulo ang mga luha niya habang tumatakbo sa bawat eskanita ng palengke. Natatakot na baka makita ito ni Matt na nakauwi na pala sa Santa Rosa. Ang anak na lamang ang natitirang pamilya niya. Anak, Mia! Halos mabaliw na siya. Kasabay nito, sa kabilang bahagi ng lungsod, nagkakagulo rin sa napakalawak na mansyon ng mga gibera. Ano? Umalingaw-ngaw ang malalim na boses ni Matt Gibera. Tumakas na naman si abuela. Nagyukuan ang mga kasambahay. Sir, pagkatapos pong mag-almusal hindi na namin siya nakita. Sambit ni Manang Rosie, mayordoma ng mansyon. Sino naka-duty na magbabantay sa kanya? Ako po, sir. Sagot ng isang nurse. Bakit mo hinayang makalabas?
Magtatapon lang po sana ako ng diaper niya saglit tapos pagbalik ko po wala na siya sa hardin eh. Wika nito. Hindi niyo dapat iniiwan na mag-isa. Kaya nga 3 na kayong nurse niya. Mahigpitan na papikit si Matt. Napahawak siya sa sentido. 3 taon na ring unti-unting kinain ng Alzheimer's ang alaala ng pinakamamahal niyang lola. Sir Matt, maingat na lumapit ang driver niya. Nakausap po namin yung security. Wala pa rin. Wala po eh. Sagot nito. Napamura si Matt. Halugugin yung pong Santa Rosa. I-report sa presinto, kumare. Siguraduhin yung hindi napahamak ang abuela ko. Hindi nakakayanin pa ni Matt na mawalan pa ng isang pamilya. Samantalang halos 1 oras ng paikot-ikot si Kyla sa buong palengke, pati ang mga tricycle, terminal, simbahan at mga karating na tindahan ay napuntahan na niya pero wala. Kyla! Tumakbo palapit si Aling Nena. Wala pa rin po ba? Wala pa rin eh. Halika na, pinasara ko muna ang pwesto mo. Tura na matanda. Tara na sa presinto. Hindi na siya nagdalawang isip. Halos hingalin si Kyla nang makarating sa Municipal Police Station. Ano po may tutulong namin? Tanong ng pulis na nasa receiving desk. Nawawala pong anak ko eh. Anong pangalan at edad niyo, misis? Tanong ng pulis. Kyla Alonso po, 27. Tindera po ako sa palengke. Agad na tumayo ang pulis. Ilan taon at ilang oras na nawawala ang anak niyo? 7 taong gulang po siya. Hindi po ako sigurado kung ilang oras na siya nawawala. Basta namalayan ko na lang po na wala na siya sa tabi ko habang nagtitinda ako sa palengke. Halos magdadalawang oras na rin po kami naghahanap bago po ako sumugod dito. Pangalan at anong suot niya? Tanong nito. Mia Alonso, naka-yellow na t-shirt po saka maong shorts. Nakaipit po ng pigtails ng buhok na kulot. Mataba po, singkit at maputi. Mabilis sa sinulat ng pulis ang lahat ng detalye. Napatingin ng pulis sa kasamahan niya. Magpa-blotter tayo. Tumangong isa. Ilang minuto lang ay kumalat na sa mga barangay tanod ang impormasyon. Sa kanilang radyo ay paulit-ulit na inuulit ang deskripsyon ng bata. Attention all units, missing child, female, 7 years old. Mia Alonso, naka-yellow na t-shirt, maong short. Mataba, singkit at maputi. Isa-isang umalis sa mga tanod sakay ng mga motorsiklo. Umuwi na po muna kayo, misis. Baka nasa bahay niyo lang po. Tatawagin na lang namin kayo. Wika ng pulis. Halos hindi siya mapakali pero agad din naman sumunod. Saktong paglabas ni Kyla ay ang pagpasok ni Matt sa presinto upang i-report na nawawalang kanyang abuela dahilan ng muling pagtatagpo ng landas silang dalawa. Kyla, tawag ni Matt. Ngunit hindi siya pinansin ni Kyla. Huminto si Matt nang makita ang tuluyan na itong lalampas sa kanya. Mabilis niyang inabot ang braso ni Kyla. Napahinto ito, ngunit agad niyang marahas na winaksi ang pagkakahawak niya. Huwag mo kong hawakan, sino ka ba? Nanatiling nakatayo si Matt. Halata sa mukha nito ang pagod. Please, pakinggan mo lang ako kahit 1 minuto lang. Hindi sumagot si Kyla. Sinubukan kitang hanapin noon bago ako umalis. Sinubukan kitang kausapin. Humingi ng tawad pero lagi mo kong iniiwasan. Dahan-dahang humarap si Kyla. Namumula mga mata niya. Hindi lamang sa pag-iyak dahil sa nawawalang anak, kundi pati sa mga laalang pilit niyang ibinoon sa nakaraan. At ano ngayon? Pakialam ko. Kyla. Humugot ng malalim na hininga si Kyla bago nagsalita. Hindi ko alam kung bakit bumalik ka pa rito sa Santa Rosa. At sa totoo lang, wala na akong pakialam sa dahilan mo. Kyla, alam ko nagkamali ako. Oo naman. Nagkamali ka talaga. Ganon din ang lola mong mata pobre. Napalunok si Matt. Hindi na itago ni Kyla ang sakit sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Sariwang-sariwa pa rin sa isip kong ginawa ng lola mo. Alam mo ba kung gaano ako nagmakaawa nung umalis ka? Nakiusap ako kay Doña Pilar na kausapin ka. Pero anong ginawa niya? Pinalayas niya ako. Pinaniwalaan mo siya, niloko kita. Nagpunta ako sa mansyon niyo ulit. Lumuhod pa ako para lang pakinggan niyo. Nanginginig ang labi niya. Pero anong ginawa niya? Pinagmukha niya akong sinungaling. Pinahiya niya ako. Hindi niya hinayaan na mag-usap tayo. Sinubukan kitang tawagan pero hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Mahigpitan na pakuyom ng kamoo si Matt. Kaya, hindi ko alam ang lahat ang nangyari noon. Nasa barko na ako. Ang alam ko lang ay ang panluloko mo sa akin.
Natawa si Kyla. Siyempre, palagi namang wala kang alam at ang pinaniniwalaan mo lang ay ang lola mo. Sana hindi na tayo magkita pang muli. Mas lalong bumigat ang dibdib ni Matt, lalo na nang talikuran siya ni Kyla. Kinagabihan, sa isang maliit na parke na ilang barangay lang ang layo. Wee! Masayang sigaw ni Mia. Natawa si Doña Pilar. Lola, mas mataas! Utos nito. Hindi ko na kayang mas mataas, apo. Tura na matanda. Bakit pong hina nyo? Si Mama 27 pa lang po, nirarayuman na po yata. Tapos madalas sumakit ang likod. Inosenteng saad pa nito. Napangiti si Doña Pilar. Hindi kalayuan, may lumapit sa kanilang tanong. Excuse me po. Napalingon si Doña Pilar. Nagkatinginan ang dalawang tanod habang titig na titig sa bata. Ikaw ba si Mia Alonso? Tanong nito. Opo. Bibong sagot ni Mia. Sino tong kasama mo? Tanong pa ng tanod. Lola ko po. Agad na napakamot sa ulo ang tanod. Tahimik silang nagkatinginan. Alam nilang si Doña Pilar ay may Alzheimer's. Nagradyo agad ang isa. Base, nakita na namin ang missing child. Kasama po isang matandang babae. Confirmed, siya rin ang missing person ng pamilya Gibera. Wika sa kabilang linya. Mukhang dinukot ng matandang batang babae sa pamamagitan ng mga pagkain. Wika ng isang tanod habang titig na titig sa pagkain na hawak ng bata, kaya nangunutan noon ni Mia. Sinasabi niyo po bang patay gutom ako? Masungit itong tanong. Tinitigan naman siya ng dalawang tanod. Bumali ang isa kay Doña Pilar. Ma'am, ihatid na po namin kayo. Ha? Masungit na tanong ng matanda. May naghahanap na po sa inyo. Wika ng tanod. Ayoko. Ikukulong niyo na naman ako. Sigaw ng matanda. Naghihintay na po nga po nyo. Panguuto ng tanod. Napangiti ang matanda. Si Matt? Masayang pumalakpak si Mia. Yay! Makikilala ko na si Papa! Natigilan ang dalawang tanod. Napakamot sa ulong isa. Napabuntong hininga naman ang kasama nito. Talagang lumalala ng Alzheimer's. Ilang minuto matapos ang tawag ng mga tanod, humarurot ang itim na SUV ni Matt sa labas ng Municipal Police Station. Kasunod naman ito ang tricycle na sinakyan ni Kyla at ni Aling Nena. Humahangos sa bumalik sina Matt at Kyla sa loob ng presinto matapos makatanggap ng tawag. Malalim na kasi ang gabi. Sir, papunta na po sila dito. Sigaw ng isang pulis kay Matt. Napalingon din ng isang babaeng pulis kay Kyla. Ma'am, kalma lang po. Ligtas pong anak niyo. Napaupo si Kyla sa pinakamalapit na bangko. Tuluyan ang bumigay ang mga tuhod niya. Ay, mabuti naman. Hindi ko po talaga alam kung kakayanin ko kung may mangyaring hindi maganda sa anak ko. Samantala, ilang metro lamang ang layo niya ay nakatayo si Matt na hindi makapaniwala sa naririnig na may anak ng babaeng nag-iisang inibig. Makalipas ang ilang minuto, humintong isang barangay patrol sa tapat ng presinto. Kasunod nito ang dalawang barangay tanod na marahang inalalayan si Doña Pilar pababa. Abuela! Agad na lumapit si Matt. Niyakap niya matanda. Abuela, ayos lang po ba kayo? Bakit kayo umalis? Ngumiti lamang si Doña Pilar. Matt, hinaplas itong pisngi ng apo. Nahanap ko ng anak mo. Hindi ka na malulungkot. Napakunutan noon ni Matt. Po? Hindi pa man niya nauunawaan ang ibig sabihin nito, ay bumaba na rin ang isang maliit na batang babae mula sa patron. Mama! Sigaw ni Mia. Napatayo si Kyla. Mia! Tumakbo siya palapit. Halos mabuwal pa siya sa pagmamadali bago niya mahigpitan na yakap ang anak. Sunod-sunod ang halik niya sa noo at pisngi nito. Ay anak naman, huwag mo nang uulitin yun ha. Akala ko hindi na kita makikita. Humahagulgul na si Kyla at hindi pinansin si Matt. Mama, sorry po. Kasi nalaman ko na umuwi na si Papa. Sumama lang po ako kay Lola kasi sabi niya papakilala niya raw ako kay Papa. Paliwanag ni Mia. Nanigas si Kyla. Ano sinabi mo? Inosenteng ngumiti si Mia. Sabi po ni Lola nandito na si Papa. Kasabay noon, masayang lumapit si Doña Pilar habang hawak ang kamay ni Matt.
Matt, itinuro nito si Mia. Huwag mo nang hayaang mawala ulit ang anak mo. Natahimik ang buong presinto. Napatingin ng lahat kay Doña Pilar. Maging ang mga pulis ay nagkatinginan. Tila nanonood sila ng isang teleserye. Napakunutan noon ni Matt sa kabila ng kaba sa kanyang dibdib, habang titig na titig kay Kyle at Mia. Abuela, hindi ko po anak ang batang yan. Halika na po, huwag na tayo makigulo kay Kayla. Ngunit umiling si Doña Pilar. Hindi ako nagkamali, Matt. Anak mo si Mia. Lumapit pa ito kay Mia, kaya agad na humarang si Kayla sa harapan ng anak. Huwag kang lalapit. Malamig niyan turan. Ang nasa isip lang ni Kayla ay masamang tao si Doña Pilar. Isang matapobreng hindi siya tanggap noon para kay Matt. Bakit mo hinaharangan ng apo ko? Siyang apo ko! Saad ni Doña Pilar. Wala kang apo sa akin. Sa puso ni Kayla, nakatanim pa rin ang galit. Nanariwa sa kanyang gabing, pinalayas siya nito habang buntis siya. Humarap si Kayla sa anak. Halika na, uuwi na tayo, Mia. Ngunit dumating si Kayla nang sabunutan siya ni Doña Pilar. Lola! Nanlaki ang mga mata ni Matt. Ikaw na babae ka! Bakit mo kukunin ang apo ko? Dadakawin mo siya sa akin, demonyo ka! Sigaw ni Doña Pilar. Bitawan niyo po ako! Ikaw ang nagnakaw sa anak ko! Anak siya ni Matt! Sigaw ng matanda. Wala siyang anak sa akin! Agad na pinaghiwalay ni Matt ang dalawa. Lola, tama na. Bitawan niyo si Kayla. Ngunit patuloy pa ring nagpupumigla si Doña Pilar. Ibalik mong apo ko! Sigaw nito habang pilit na inaabot si Mia. Apo ko siya! Anak siya ni Matt! Ikaw nagsabi na hindi mo matatanggap ang pinagbubuntis ko. Kaya bakit mo nanakawin ang anak ko ngayon? Natigilan lamang si Matt at Kayla nang umalingaw-ngaw ang malakas na iyak ni Mia sa buong presinto. Mama! Tumakbo ang bata at mahigpit na yumakap sa bewang ng ina. Humahagulgol ito habang nanginginig ang maliit nitong katawan. Bakit niyo po sinasaktan ng mama ko? Natahimik ang buong presinto na sinubok na paghiwalayin si Doña Pilar at Kayla. Huwag niyo po sinasaktan ng mama ko! Halos mawala ng boses si Mia sa kakaiyak. Wala naman po siyang ginagawa masama eh. Palagi nilang po yung sinasaktan. Parang may sumakal sa dibdib ni Matt. Hindi niya maalis ang tingin sa bata. Napayuko si Kayla. Palagi yung sinasaktan ng mama ko. Siya na nga lang po nagtatrabaho habang nasa barkong papa ko. Si mama lang po binubuhat ang mga mabibigat na isda sa palengke. Si mama lang po nagbabayad ng bahay namin. Tumulo ang sipon ng bata habang nagsasalita. Minsan po, hindi na kumakain si mama. Sinasabi niya busog na raw siya pero naririnig ko pong kumakalaman siya niya kapag gabi. Tapos po, kapag wala kaming pambayad ng upa, sinisigawan po si mama. Minsan tinutulak pa po siya. Napasinghap si Matt. May isang lalaki pa po. Nainablat ang paninda ni mama. Tapos umiyak po siya kasi nalugi na naman siya. Mas lalo pang humagulgol ang bata. Palagi na lang po sinasaktan ng mama ko. Palagi na lang. Bakit po? Ano po kasalanan ng mama ko? May kasalanan po ba kami sa inyo? Ba't ka palang matanda ka? Sabi mo papakilala mo ko sa papa ko. Yung pala sasaktan mo lang din ang mama ko. Mabaho ka. Ayoko na sa'yo. Ano po ba kasalanan namin? Napahagulgol na rin si Kayla. Lumuhod siya at mahigpit na niyakap ang anak. Wala kang kasalanan, anak. Umiling si Mia. Hindi ka masama. Ikaw ang pinakamabait na mama. Ikaw lang ang meron ako. Parang may matalim na kutsilyo unti-unting ibinoon sa puso ni Matt. Hindi niya namalayang nangingilid na rin ang mga luha niya. Dahan-dahan tumayo si Kayla. Pinunasan niya mga luha ng anak bago ito binuhat. Uuwi na tayo. Hindi na niya nilingon si Matt at Doña Pilar. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalabas ng presinto, may humawak sa kanyang braso. Mahigpit ngunit nanginginig. Huminto si Kayla. Hindi na niya kailangan lumingon. Kilalang kilala niya ang kamay na yon. Dahan-dahan siyang humarap. Namumula mga mata ni Matt. Hindi na nito maitago ang panginginig ng boses. Kayla,
Tahimik ang buong presinto. Halos lahat ay nakatingin sa kanilang tatlo. Humugot ng malalim na hininga si Matt. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mia. Unti-unti niyang ibinalik ang tingin kay Kyla. Punong-puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata. Ako ang ama ni Mia. Natahimik ang buong presinto. Maging si Kyla ay hindi agad nakapagsalita. At sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, narinig ni Mia ang mga salitang matagal na niyang hinihintay mula sa lalaking hindi niya pa nakikilala. Bitawan mo ko. Wala kang anak sa akin. Si Mia naman ay salitan ng tingin sa dalawa. Papa, ikaw ang papa ko? Mahina nitong tanong, ngunit hindi man lamang nilingon ni Kyle ang anak. Nakatitig lamang siya kay Matt. Yes, I'm your father. Mariing umiling si Kyla. Niloko kita, hindi ba? Naniwala ka sa lola mo na manloloko ko. Kaya paano ka nakakasigurado na sa'yo si Mia? Nalaki ang mga mata ni Matt. Kyla, 7 taon kang wala. Napuno ng luha ang mga mata ni Kyla. 7 taon. Hindi isang araw, hindi isang buwan, hindi isang taon. 7 taon, Matt. Bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay tila punyal na tumatama sa dibdib ni Matt. Nasaan ka nung nilalagdat ang anak mo? Nasaan ka nung halos mawalan kami ng tirahan? Nasaan ka nung hindi ko alam kung saan kukuha ng gatas niya? Napayuko si Matt. Hindi siya makasagot. Mahigpitan niyakap ni Kyla si Mia. At ngayong malaki ng anak ko, ngayong kaya na naming mabuhay kahit kaming dalawa lang. Saka ka magsasabing, ikaw ang ama niya? Parehas kay na lola mo na nagpapatawa. Unti-unting tumulo ang luha ni Matt. Kyla, alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad pero hindi ko alam. Sinabi ng abuela ko na niloko mo ko. May litrato kay ni Raula, naniwala ako. Natawa si Kyla, isang mapait at masakit na tawa. Kung ganon, mababo ang pagmamahal na meron ka para sa akin. Kasi hindi mo hinayaan na magpaliwanag ako. Napapikit si Matt. Patawarin mo ko, Kyla. Hindi kita patatawarin. Kasalanan mo. Kasalanan mong hindi mo ko pinakinggan. Kasalanan mong hindi mo ko hinanap. Kasalanan mong pinili mong paniwala ng iba kaysa sa babaeng sinasabing mahal mo. Bumagsak ang mga balikat ni Matt. Layuan mo na ako, Matt. Ayoko nang makita pa ang lola mo na inaangkin ang anak ko. Hindi ko siya papa, mama. Tinong ni Mia, kaya hindi nakasagot si Kyla, samantalang umiiyak si Matt. Dahan-dahan na umalis si Kyla, pero nakita ni Matt na nakatitig sa kanya si Mia na buhat ng ina. Kumuway pa sa kanya ang bata na para bang nais mamaalam sa kanya. Napayuko si Matt at sunod-sunod ang hikbing kumawala sa kanyang labi. Hindi ka pwedeng umiyak lang. Kung nais mo talagang buuin ang pamilya mo, kikilos ka ngayon. Wika ni Aling Nena. Dahil doon ay porsigido si Matt na bawiin ang pamilya niya. Abutin man siya ng ilang taon para lang mapaamo ang mag-ina. Lumipas ang ilang araw matapos ang insidenteng nangyari sa presinto. Akala ni Kyla ay doon na matatapos ang lahat. Nagkamali siya dahil tila ba may isang lalaking biglang naging napakakulit sa buhay nila ni Mia. Kulang na lang ay hindi siya magbenta. Hindi lang makita si Matt. Fresh na bangus! Tilapia! Tilapia! Habang abala si Kyla sa pagtitinda, ay dumating na naman ang asungon. Magandang umaga, Kyla. Dahan-dahan siya napalingon at nakatayo doon si Matt. May dala itong 2 paper bag. Pasensya na't ngayon lang ako nagpakita ulit. Tapos mo akong sungitan nung isang araw. Nahanap ko pa kung saan kayo nakatira ni Mia. Kailangan ko rin ayusin ang mga negosyo. Anong pakialam ko? Bakit ka nagpapaliwanag? Pinutol ni Kyle ang sasabihin ni Matt, ngunit hindi man lamang nabawasan ang ngiti ng binata. Nagdala ako ng almusal. Napag-alaman ko kasing palagi kang abala sa pagtitinda. Napansin ko rin na hindi mo dinadala si Mia dito. Naiilang na si Kyla sa titig sa kanila ng mga tao sa palengke. Hindi namin kailangan yan at bakit ko naman ipapakita sa iyong anak ko? Mas maganda magtrabaho na may kinakain, Kyla. Isa pa, anak ko si Mia. Tinulak niya pabalik ang paper bag. Umalis ka na. Napakamot lamang sa batok si Matt. Kyla, gusto ko lang humingi ng tawad sa ginawa ni Lola.
May Alzheimer na siya at hindi na niya alam ang ginagawa niya. Pero nagpapasalamat ako sa kanya dahil kung hindi niya kinuha si Mia, hindi ko pa malalaman na may anak tayo. Natigilan si Kyla at umiwas ng tingin. Hindi niya akalain na makakaramdam pa rin siya ng awa sa matandang naging malupit sa kanya. Kaya pala inaangkin niyang anak ko. Kyla, gusto kong magpakama kay Mia. Doon natawa si Kyla. Bakit pa pinipilit mong ikaw ang ama ng anak ko? Hindi nga, baka si Raul. Si Raul ay dati ang hardinero ng mga gibera. Hindi na niya alam kung nasan ito. Kung gano'n ay magpa-DNA tayo. Hindi ko alam na buntis ka nung pinagmamalupitan ka ni Lola. Sinabi niya lang na nanlalalaki ka at nasaktan ako dahil habang inaabot kong pangarap ko upang makauwi sa iyo agad, ay niloloko mo na pala ako. Matt, umalis ka na. Hindi ko gustong ipa-DNA ang anak ko. Hindi na ito sumagot. Inilapag ni Matt ang paper bag sa isang tabi bago tuluyang umalis. Inakala ni Kyla na tapos na, ngunit makalipas na 5 minuto, bumalik na naman ito. Kay, pwede ko bang makausap si Mia? Hindi. Tumungo si Matt pero kapansin-pansin ang sakit na bumalatay sa mga mata nito. Sige, salamat. Pero hindi ako titigil, Kyla. Makulitan ka na sa akin pero ipaglalaban kong anak ko. Umalis ulit ito. Kinabukasan, naroon na naman si Matt. May dala na namang malaking teddy bear. Para kay Mia. Hindi kailangan ng anak kong teddy bear. Umalis ka na't huwag na huwag magpapakita sa kanya. Regalo to ni Lola. Gusto niyang humingi ng tawad dahil napayak niya si Mia. Kapag naging maayos sa lagay niya, iharap ko siya sa'yo para makahingi siya ng tawad sa'yo ng personal. Hindi na kailangan pang magpakita kay sa amin, Matt. Ang pinakamaganda mong gagawin ay huwag nang magpakita pa sa amin ni Mia. Then, I'm sorry. Hindi ako susuko hanggat hindi mo ako pinapayagan na magpakamasana ko. Umalis si Kyla upang kunin ang mga isdang paninda at para iwasan si Matt ang tuluyan. Napabuntong hininga ang mga katabing tindera. Araw-araw ka na lang nandito. Si Mia nandito yun tuwing walang pasok. Kung gusto mo'y magtrabaho ka sa akin bilang trabahante ko para may ibang rason kung bakit ka nandito. O kaya si Mia ang lambingin mo. Mas malambot yun kaysa kay Kyla. Sambit ni Aling Nena. Ngumiti si Matt at agad na pumayag. Sa 3 araw, hindi nagpakita si Matt sa palengke. Pumunta siya sa eskwelahan ng anak na sinabi ni Aling Nena. Napangiti siya habang bahagyang kumakaway na makita ito. Mia! Nanlaki ang mga mata ng bata. Pa! Agad itong tinakpan ng sariling bibig. Naalala ang bili ng ina. Huwag ka makikipag-usap kay Matt o sa lola niya ha. Bili ni Kyla. Nakangiting lumapit si Matt. May inilabas siyang maliit na lunchbox. Hindi alam ni mama mo na pumunta ako dito. Ayaw niya kasi pero hindi ko na matiis na hindi ka makita ulit. Nagluto ako ng... Sorry po, pero hindi po kita pwedeng kausapin. Napayuko si Mia pero hindi niya mapigilang sumilip kay Matt. Dahan-dahan siya lumuhod sa harapan ng anak. Halos magkapantay na mga mata nila ngayon. Hindi siya agad nagsalita. Tinitigan lang muna niyang bata. 7 taon niyang hindi nakilala. Mia, mahina niyang tawag. Maigpit na napayakap si Mia sa sariling lunch bag. Sabi po ni Mama, bawal po kitang kausapin. Dapat po hindi ka na po nagpunta pa rito. Pinaliwanag niya po sa akin nung nakauwi kami galing presinto na hindi kayo bati. Tumango si Matt. Alam ko, tama lang ang mama mo. Napakunatan noon ang bata. Hindi ko ipipilit ang sarili ko sa iyo, anak. Gusto ko lang, marinig mong isang bagay mula mismo sa akin. Tahimik na tumingin si Mia sa paligid. Nasa kantin ang karamihan ng mga estudyante, kaya walang ganong nakakapansin sa kanila. Sige po, pero mabilis lang po ha. Ani Mia. Napangiti si Matt, ngunit halatang puno ng lungkot ang mga mata nito. Mia, ako ang papa mo. Talaga po? Bakit hindi mo po ako kilala kung ikaw ang papa ko? Tsaka parang hindi naman po. Kasi sabi mo niloko ka ni Mama. Baka mali lang po ako kasi nakita ko ang litrato mo sa wallet ni Mama. Bulong ni Mia. Umiling si Matt, ngunit unti-unting nadudurog ang kanyang puso. Hindi niya ako niloko, anak. Napakurap-kurap si Mia. Bakit po wala ka ng mahabang panahon sa tabi namin? Kasi galit ka kay Mama? Huminga ng malalim si Matt. Dahil nagkamali si Papa, anak. Ako ang nagkamali. Antas ang tingin ni Papa sa sarili niya. Matas ka naman po talaga para ka pong poste. Bulong ni Mia, kaya nagpigil ng tawa si Matt.
May nagsabi sa papa mo noon na niloko raw ako ng mama mo. Hindi yun totoo pero naniwala si papa. Parang may humarang sa lalamunan ni Matt. Galit na galit ako, nasaktan ako. Tahimik lang si Mia. Hindi ko pinakinggan ng mama mo sa kabila ng pagmamahal ko sa kanya. Bakit po? Tanong ni Mia. Hindi agad nakasagot si Matt. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin. Dahil naging mahina ako. Dahil naging tanga ako. Dahil mas pinili kong paniwala ng ibang tao kaysa sa babaeng pinakamamahal ko, Mia. Hindi maintindihan ni Mia ang lahat na nangyari. Ngunit sapat nang narinig niya upang magsimulang mabuo ang larawan sa isip niya. Ibig sabihin po, hindi ka po umalis dahil ayaw mo sa amin? Tanong ni Mia. Napapikit si Matt. Hindi ko alam na buntis sa palano ng mama mo. Kung nalaman ko lang. Napailing siya habang pinipigilan ng sariling umiyak. Hindi kita hayaang lumaki na wala ako anak. Tahimik na nakatingin si Mia. Naalala niya lahat ng gabing yakap-yakap niyang ina. Naalala niyang umiiyak ang ina kapag akala nitong tulog na siya. Naalala rin niyang maraming beses niyang tinatanong kung kailan uuwi ang kanyang papa. At palagi lang nitong sagot ay kapag tapos ng trabaho nito sa barko. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ng bata. Nagsinungaling po si Mama? Agad na umiling si Matt. Huwag mo iisipin yan. Pinoprotektahan ka lang niya. Di niya gustong lumaki kang galit sa akin. Ayaw niyang isipin mong wala ka ng papa. Hindi na napigilan ni Mia ang pagluha. Alam mo ba, Papa? Palagi po ko nagyayabang dito sa school. Sinasabi ko pong sima ng papa ko. Sinasabi ko pong uuwi ka rin. Minsan po, gumagawa pa ako ng drawing natin. Wika ng anak. Inilabas ito mula sa bagang isang gusot na papel. Dalawang matanda at isang batang babae ang magkakahawak kamay. Sa itaas ay may nakasulat na, Mia's Family. Nanginig ang mga kamay ni Matt na makita yon. Mama, Papa, Mia. May maliliit pang pusong iginuhit sa paligid. Hindi na napigilan ni Matt. Sunod-sunod nang tumulo ang mga luha niya. Sorry anak. Ngayon lang niya yon nasabi. Ngayon lang niya natawag na anak ang sariling laman ng dugo niya. Napahugulgol si Mia. Papa? Kasunod noon ay isang tanong na muling dumurog sa puso niya. Sinaktan mo po si Mama? Hiwalay na po kayo? Broken family po tayo? Tanong ni Mia. Natigilan siya. Mahigpit niyang kinuyom ang sariling kamao. Sinaktan ko siya, Mia. Totoo, hindi itatanggi ni Papa yun. Iniwan ko siya. Hindi ko siya pinakinggan. Hindi ko siya ipinagtanggol. Inayaan kong umiyak siya na mag-isa. Inayaan kong ikaw lang kasama niya. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Matt ay tila sampal din sa sarili niya. Tahimik na umiiyak si Mia. Mahal na mahal ko po si Mama. I know, Mia. Kapag umiiyak po siya, Napasinghot ang bata. nagpapanggap lang akong tulog. Naririnig ko po siyang umiiyak gabi-gabi. Naririnig ko po sinasabi niyang, pasensya ka na anak ha, hindi kita mabigyan ng buong pamilya. Naiintindihan ko na po yun ngayon, Papa. Baka gaya po tayo ng kaklase ko na may broken family. Broken family po tayo, Papa. Parang tuluyang gumuho ang mundo ni Matt. Napahawak siya sa mukha ng anak. Hindi niya akalaing habang siya'y namumuhay ng marangya, ang babaeng pinakamamahal niya pala ay gabi-gabing humihingi ng tawad sa anak nila dahil sa pagkakamaling siya mismo ang gumawa. Huwag ka na pong umiyak, Papa. Kung hindi na kayo pwede ni Mama together, tatanggapin ni Mia. Maiintindihan ni Mia. Huwag lang kayong masaktan ni Mama. Okay na po si Mia. Ani Mia. Anak, gusto kong mabuo ang pamilya natin. Pursigido si Matt na makabawi. Talaga po? Umiiyak na tanong ng bata. Tumango si Matt. Kung ganun po, kailangan mo suyuin ang mama ko. Ani Mia. Tutulungan mo pa si Papa? Namula si Mia bago dahan-dahan na tumango. Pero pangako mo po hindi mo sasaktan si Mama, kundi papakulong kita. Ngumiti si Matt at pinisilang pisngin ang anak. Tapos, kakampi pala kita? Natatawan tanong niya. Umirap si Mia. Hindi po, kakampi po ko ni Mama ko.
Napakamot sa ulo si Matt. Nag-isip muna ang bata saka itinuro siya. Kapag pinayak mo ulit si Mama, aawayin po kita. Ani Mia. Natawa si Matt habang tumatango. Deal. Magiliw na nakipag-high five si Mia. Huwag ka pong mag-alala. Tuturuan kita kung paano ligawan si Mama. Talaga? Tumango si Mia. Anong unang gagawin ko? Napakamot sa baba si Mia. Una, huwag kang papogi lang kagaya ng mga sumusubok na ligawan si Mama. Sagot ni Mia. Natigilan si Matt. Ha? May naliligo kay mama mo? Siyempre po, maganda po si Mama eh. Mayabang na sagot ni Mia. Anong gagawin ko para mas lumamang ako sa kanila? Eh di magpapansin ka po kay Mama. Sagot ni Mia. Napailing si Matt habang tumatawa. Sige. Buo ng loob ni Matt na gambalain si Kyla. Gusto niyang buo ang pamilya nila dahil alam ni Matt na sa puso niya ay tanging si Kyla lang ang nakakuha nito. Kinabukasan, mas maaga pa sa mga tindera ang dating ni Matt sa palengke. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt, maong, botas at apron. Anong ginagawa mo na naman dito? Tanong ni Kyla. May work ako. Umasim ang mukha ni Kyla dahil sa kayabangan ni Matt. Ano naman gagawin ng isang mayaman na gaya mo sa mabahong lugar na ito? Manliligaw. Namula si Kyla kaya napangiti si Matt. Ang mga tilapia, iniisip mo bang ikaw ang liligawan ko? Bakit naman ako magpapaligaw sa'yo? Ayoko nga sa'yo. Reminder, this is an Nasaktan original man si- script and audio of Jam Tales. Kinabukasan, mas maaga pa sa mga tindera ang dating ni Matt sa palengke. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt, maong, botas at apron. Anong ginagawa mo na naman dito? Tanong ni Kyla. May work ako. Umasim ang mukha ni Kyla dahil sa kayabangan ni Matt. Ano naman gagawin ng isang mayaman na gaya mo sa mabahong lugar na ito? Manliligaw. Namula si Kyla kaya napangiti si Matt. Ang mga tilapia, iniisip mo bang ikaw ang liligawan ko? Bakit naman ako magpapaligaw sa'yo? Ayoko nga sa'yo. Nasaktan man si Matt sa sinabi ni Kyla, ay pinanatili niya ang ngiti sa kanyang labi. Kyla, trabahante ko siya. Tutulong siya sa pagtinda. Kung kailangan mo rin ng tulong ni Matt, tutulungan ka rin niya. Wika ni Aling Nena. Gustong magreklamo ni Kyla pero tinalikuran na lamang niya si Matt at nagsimula na magtrabaho. Aling Nena, handa na po ako sa gagawin ko. Wika ni Matt. Sigurado ka bang kaya mo? Tanong ni Aling Nena. Opo naman. Kaya mong maglinis ng isda? Tanong nito. Kaya ko po. Ilang taon ako nasa dagat. May mga katrabaho kong chef na naturuan ako. Makalipas ang 5 minuto, halos mapatalon si Matt nang dumulas ang isang buhay na tilapia at dumampi sa mukha niya. Napailing si Kyle at inirapan siya. Hindi marunong humawak ng tilapia. Ibang tilapia kasing gustong kinakain at inaalagaan eh. Ibang hiwang alam. Namula ang tenga ni Matt dahil sa kabastusan ni Kyla. Ilan sandali pa. Habang nagbabalot si Kyla ng galunggong nang biglang may sumigaw. Dito po kayo bumili ng mga isda! Hindi nagpatalo si Kyla. Fresh na bangus! Dito na kayo bumili! Fresh na tilapia! Lalong lumakas ang boses ni Matt. Mas fresh kaysa sa tinderang masungit dyan. Bastos pa! Nalaki ang mga mata ni Kyla. Tumawa ang mga mamimili. Dito na kayo bumili ng isda, mga suki. Di lang gwapo nagtitinda. Hindi pa masungit. Tama na! Sigaw ni Kyla habang namumula mukha. Pero lalo lang nilakasan ni Matt ang boses. Bili na po kayo para makauwi na ako dahil aakyat pa ako ng ligaw sa magina ko. Napalingon ang lahat kay Kyla. Kaya pala araw-araw nanditong gibera na yan. Pogi pa naman. Kinikilig si Kyla. Inaasar siya ng ibang mga tindera. Hindi ako kinikilig no. Depensa ni Kyla. Biglang lumapit si Matt. Pabili nga. Umirap si Kyla. Umalis ka sa harapan ko kung ayaw mong buhusan kita ng tubig. Natawa si Matt. Papakyawin ko na nga yung mga paninda mo para maaga kang makauwi sa anak natin. Halos maibato ni Kyla ang hawak niyang patalim. Ako nang bibili sa mga isdang hindi mo mabebenta ha. Bumili ka na masarap na ulam para sa anak natin. Ayoko pa man ding mga yayat si Mia. Nagtawa na naman ang mga buong palengke, pati ang mga bumibili,
ay tila naaaliw na sa araw-araw na panliligaw ni Matt. Kumalat agad sa loob ng palengke na si Matt ang tunay na ama ni Mia. Hindi kalayuan, nakangiting pinapanood ni Mia ang dalawa habang kumakain ng banana Q sa hindi kalayuan. Kinabukasan, alas 5 pa lamang ng umaga, ay naroon na si Matt sa palengke. Naka-apron na naman ito at tila sanay na sanay nang magbuhat ng mga banyera ng isda. "Good morning, Aling Nena!" Nakangiting bati niya. Napailing sa Aling Nena. "Aba, hindi na kita makilala. Dating seaman na ngayon ay CEO tapos biglang kargador sa palengke." "Kahit ano, basta malapit kay Kyla." Napailing na lamang matanda. Hindi nagtagal, dumating na rin si Kyla na may hila-hilang kariton. Pagkakita pa lang ni Matt ay agad na itong tumakbo. "Ako na, Miss Sungit." "Hindi ako baldado, Matt. Kaya kong buhatin to." "Hindi pwede. Baka hindi natin masundan si Mia dahil masyado ako nagbubuhat ng mabibigat." Naghiyawan ng mga tinderang nakikinig sa kanila. Kaya namula si Kyla at naiinis na itinulak ang kariton kay Matt. "E di ikaw magbuhat. Wisit ka." Pulang-pula si Kyla at hinayaan si Matt sa pangungulit. Napangiwi siya dahil halos si Matt nang bumubuhat sa mga paninda niya. Ito na ang kumikilos. "Hindi kita empleyado. Wala akong ipapasahod sa'yo. Bumalik ka na kay Aling Nena." "Kahit isang ngiti lang, bayad ka na nga eh." Ngumiti lang si Matt nang umiwas ang tingin si Kyla. "At saka hindi mo talaga ako empleyado lang. Future husband ang ina-applyan ko." Halos maibato ni Kyla ang hawak na galunggong. "Matt!" "Nako, bagay na bagay talaga kayong dalawa." Sambit ni Tatay Gaston, isang mangingisda. "Bagay po talaga kami ni Kyla. Masungit lang talaga si Mrs. kasi nagtatampo talaga. Aray!" Sinuntok ni Kyla si Matt sa braso at pilit na itinaboy sa kanyang maliit na pwesto. "Oo na, babalik na ako sa pwesto ni Aling Nena. Ito naman, hindi na mabiro." Ilan sandali pa, may isang matipunong kargador ang lumapit. "Kyla, ako na magbubuhat yung 2 banyera." Wika ni Juan. Napangiti si Kyla. "Salamat, Juan." Hindi pa man nahahawakan ni Juan ng banyera, ay may isang kamay nang nauna. Si Matt na nakakunot ang noo. "Ako na." Napakunot ang noo ni Juan. "Pare, nauna ako. Ako na at huwag mong tawagin pare ako. Di tayo magkaibigan." Nagseselos si Matt. "Hindi, ako na. Bakit ba nakikipag-agaw ka?" Inis na tanong ni Juan. "Kaya ko. Maghanap ka ng iba mong tutulungan." Nagkatinginan ng dalawa. Parang 2 manok na handa ng magsabo. Umiling si Kyla. "Hoy, kayong 2 ha? 2 banyera yan. Pwede kayong tagisa. Nakakaya dahil nakatingin sa atin ng mga tao." Pero hindi siya pinansin ng 2. Sabay nilang binuhat ang iisang banyera. "Bitawan mo." Matapang na sad ni Juan. Hindi man lamang natakot sa laki ni Matt. "Ikaw ang bumitaw. Nauna ako, di ba, Kyla?" Tanong ni Juan. "Mas malakas ako. Mas malaki ang muscles ko. Bitawan mo. Kaya kong buhatin lahat ng ipapabuhat ng ina ng anak ko." Natahimik ang buong palengke. Biglang nagsalita si Aling Nena. "Aba, parang hindi isdang pinag-aagawan ha." Nagtawa na ng lahat. Namula si Kyla. Siya na mismo ang lumapit. "Ako na magbubuhat. Umalis kayong 2." Pero hindi pa rin bumibitaw ang 2. Hanggang sa naputol ang lumang tali ng banyera. Sabay na bumuhos ang tubig. Tumalsik ang mga tilapia. May isang tilapia pang dumapo sa dibdib ni Matt. "Hoy! Yung mga tilapia ko!" Agad na lumuhod si Matt sa sahig habang hinuhuli ang mga isda. "Kasalanan mo to, Juan. Nagpapapansin ka kasi sa ina ng anak ko." "Aba, bakit ako?" Sigaw naman ni Juan. Nagkanya-kanya ng habol ang lahat sa mga isdang nagsisitalunan sa basang semento. "Huwag niyong hayaang makarating sa kanal!" Sigaw ni Aling Nena. Nakayuko si Kyla habang hinahabol ang isang malaking tilapia. "Sandali lang!" Ngunit dahil sa basang sahig, ay biglang dumulas ang paa niya. "Ah!" Hindi na niya nagawang makabawi. Mabilis sa kumilos si Matt. "Kyla!" Agad nitong nasalo sa bewang bago pa tumama ang likod nito sa semento. Sa lakas ng pagkakasalo, ay pareho silang napaupo. Napasinghap si Kyla. Halos magkadikit na mukha nila. Ramdam niya ang mabilis sa tibok ng dibdib ni Matt. Gayon din ang sarili niyang puso. Nanlaki ang mga mata ng mga tao sa paligid. "Hoy! Parang teleserye. Wag muna kayong gagalaw. Ang sweet niyong tignan.
Akalain mo nga naman, oh, sino mag-aakalang tinderang napakaganda lang ang magpapabalo sa isang mayaman? Nanatili silang nakatitig sa isa't isa. Hindi alam ni Kyla kung bakit tila huminto ang ingay ng buong palengke. Tanging paghinga lang nilang dalawa ang naririnig niya. Mahinang nagsalita si Matt. Okay ka lang? Hindi agad nakasagot si Kyla. Bahagya lamang siyang tumango. Nahulog ang isang hibla ng buhok sa mukha niya. Dahan-dahang iniangat ni Matt ang kamay. Huminto muna siya. Pwede ko bang ayusin, Binibini? Natigilan si Kyla. Ilan segundi siya nakatitig dito bago bahagyang tumango. Marahan lamang inayos ni Matt ang hibla ng buhok sa likod ng tainga niya. Salamat. Lalong namula ang mukha ni Kyla. Napansin yun ng buong palengke. Oy! Namumula si Binibining Kyla. Aba, umuusad ng ligawan. Agad natauhan si Kyla. Mabilis niyang itinulak si Matt pero nagkamali siya dahil sa dulas. Nagtagpo ang kanilang mga labi. Sa gitna ng pwesto at maraming tao. Naghalikan ng dalawang pusong matagal nang naliligaw. Pareho silang napaluha habang magkadikit ang kanilang mga labi. Kyla, mahal kita. Mahal na mahal pa rin kita. Doon unti-unting humiwalay si Kyla at umiiyak na umiwas ang tingin. Nakaramdam ng kakaibang kaba na baka masaktan na naman siya. Salamat sa tulong. Tahimik ang buong palengke pero kitang-kitang tuwa sa mga mata ng matatanda. Hindi kita susukuan, Kyla. Hindi ko kayo susukuan ni Mia. Pasimpleng napahawak sa kanyang puso si Kyla. Kung gusto mong makabawi, kay Mia na lang. Magpakaama ka kay Mia kung gusto mo. Pero huwag mo na akong guguluhin pa. Kinakabahan siya dahil alam niyang natutulog lang ang pagmamahal na meron siya kay Matt. Matapos ang pangyayaring yon, hindi pa doon natapos ang pagsubok ni Matt. Kinabukasan, muli siyang sinubok ng lalaking lumapit kay Kyla. Hi, Papa! Bulong ni Mia at kumaway sa kanya. Ngumiti si Matt at kumaway pabalik sa anak. Masaya siyang hinahayaan na ni Kyla na mapalapit siya sa anak. Kyla! Tawag ni Ben. Napalingon si Matt. Ben! Long time no see! Wika ni Kyla. Oh, nagpakita na ako kasi may mga chismis na nakakarating sa pwesto namin. Nakangiting wika ni Ben, ang tinderong nagbebenta ng gulay. May dala itong malamig na buko. Mainit ngayon para sa'yo. Anito. Bago pa man makuha ni Kyla ang buko, biglang may kamay na sumingit. Ako rin, tol. Naiinitan. Umiling si Ben. Para kay Kyla yan. Akin na lang. Ngumiti si Matt kay Kyla na nakakunot na noo. Ibibili ko na lang kayo ni Mia mamaya. Pero binili ko na nga para kay Kyla. Singit ni Ben. Ano yun? Si Kyla lang bibilan mo. Yung anak namin, ayaw mong bilan? Bakit naman ang pagmamahal mo sa inalang ng anak ko? Mata! Saway ni Kyla dahil nang-aaway na naman ng CEO na seloso. Napabuntong hininga si Ben. Pare, naliligaw ka ba? Namula si Kyla sa tanong ni Ben kay Matt. Oo naman. Ako rin kaya. Akin na yung buko. Inistatura ni Ben. Nalaki ang mga mata ni Matt. Ano? Ngumiti si Ben. Patagal na ako naliligaw kay Kyla. Ikaw, bigla-bigla na nasusulpot dito sa palengke kahit hindi ka naman nababagay dito. Parang may kumurat sa puso ni Matt. Napalingon siya kina Aling Nena. Ilan ba sila naliligaw kay Kyla? Napakamot sa ulo ang matanda. Si Juan, si Ben, si Romy, si Carding, si Noel, si Mang Toto, pati yung fish supplier namin. Aling Nena, hindi naman totoong lahat yun ay naliligaw. Namumulang saway ni Kyla sa matanda. Pero lahat po sila nagbibigay ng kung ano-ano kay Mama, Papa. Sumbong ni Mia sa ama. Mia, huwag kang sumabat. Namumulang saway ni Kyla sa anak. Bumagsak ang balikat ni Matt. Ganon? Ganon karaming gusto ligawan na mahal ko? Tumango si Aling Nena. Maganda kasi si Mama, Papa. Marami ka talagang kaagaw. Bumalik ka na lang po sa barko at manigaw ng sirena. Natatawang biro ni Mia sa ama. Napabuntong hininga si Matt. Sana pala noon pa ako bumawi. Noon ko pa sana kinidnap ni Lola. Matt, manahimik na nga kayo. Sigaw ni Kyla. Napailing ang bata. Kawawa naman si Papa.
Lumapit siya at marang hinila ang laylay ng damit ni Matt. Papa? Malambing na tura ni Mia. Lumuhod si Matt. Ano yun, anak? Huwag ka magselos. Lahat naman ang nanliligaw kay Mama, binasted niya eh. Bulong ng anak. Napangiti si Matt. At isa pa, pangalan mo naman ang tinatawag ni Mama sa panaginip niya tuwing gabi. Kinikilig yata eh. Kagabi nananaginip na naman siya. Sumbong ni Mia. Halos malaglag ang puso ni Kyla dahil sa narinig na sinabi ng anak. Samantalang natigilan si Matt. Talaga? Tumango si Mia. Natawa si Matt. Kinindatan siya ni Mia. Marami ka pang kalabang manliligaw, Papa. Napailing si Matt habang nakangating tumingin kay Kyla. Okay lang, kaya ko namang ipaglaban ng mama mo. Kahit buong palengke pang kalaban ko, si Kyla lang pipiliin ko ligawan. Lumipas pang ilang araw. Sanay ng buong palengke na makita si Matt na naka-apron kaysa naka-Amerikana. Hoy, CEO! Sigaw ni Manong Gaston. Pakikuha nga nitong yelo para naman maging boto kami sa'yo para kay Kyla. Sige po. Nakangiting sagot ni Matt. Napailing si Kyla na nasasanay na sa presensya ni Matt. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi pa rin sumusuko ang lalaki. Araw-araw itong may baon. Minsan pandesal, minsan tsampurado, minsan lugaw. Ngayon naman ay may dala na namang bilao na may hugis pusong hotdog. Napangiwi si Kyla. Mukhang natatakot sa mga naliligaw niya. Grade 1 bang nililigawan mo? Napakamat si Matt. Sabi ni Mia, gusto mo raw ng hotdog. Baka lang namimiss mo yung akin. Ang bastos mo talaga. Hindi porket hinahayaan na kitang magpakamasan ako eh. Mabibiro muna ako ng ganito ah. Hotdog na binili ko. Ipang hotdog yatang iniisip mo, Kyla. Biglang sumulpot si Mia mula sa likuran. Hotdog? Papa, pengi! Namula si Kyla dahil mukha siyang pinagtutulungan na mag-ama niya. Bahala nga kayong dalawa, mga pasaway. Pero mga love mo naman. Wika ni Mia. Bumungis nga si Matt at Mia. Lumipas pa mga araw at alam ni Matt na unti-unti na siyang nakakapasok sa buhay ng mag-ina niya. Pinapayagan na kasi siya ni Kyla na hatidin sila o maghatid sundo rin kay Mia sa eskwelahan bago manggulo sa palengke. Natigilan lang sila ng araw na yon nang may dumating na puting van sa tapat ng palengke. Napakunutan noon ang lahat. Isa-isang bumaba ang nurse. Kasunod dito, si Doña Pilar. Nanigas si Kyla. Napansin niya ni Matt na hindi napansin ang pagdating ng abuela. Kay, ayos ka lang? Anong ginagawa ng lola mo dito? Ha? Doon nakita ni Matt ang lola. Pasensya na, Sir Matt. Nagwawala po kasi sa mansyon eh. Gusto niya raw po kayo makita. Wika ng isang nurse. Kayla, hindi ko alam na pupunta si Lola dito. Pasensya na. Dahan-dahan lumapit ang matanda. Ngunit bago pa man ito makalapit kay Kyla, ay humarang si Matt. Lola, natatakot pa si Mia. Huwag ka na po munang lumapit. Apo, hello. Malambing na tura ng matanda kay Mia na nagtatago sa likuran ni Kyla. Umiling si Mia. Baka aawayin mo na naman po mama ko ah. Wika ng bata. Napahinto ang matanda. Kailangan niyo po mag-sorry kay mama bago po ako makipag-play sa inyo. Ani Mia. Tahimik ang buong palengke. Pati ang mga mamimili ay napatigil sa pagpili ng isda. Napatingin si Doña Pilar kay Kyla. Nagmistulang luminaw sandali ang mga mata nito. Kyla, ikaw ba yan? Mahina nito'ng tawag. Napakurap si Kyla dahil hindi niya inaasahan na makikilala ng matanda. Tubulo ang luha ng Donya. Hindi ko alam kung ilang beses ko nang nakalimutan ang ginawa ko sa iyo. Pero sa tuwing malinaw ang isip ko, napahawak ito sa dibdib. Ang una kong naaalala ay ang kasalanan ginawa ko sa inyo ni Matt. Tahimik lang si Kyla, hindi siya nagsalita. Hindi kita pinakinggan. Ako talagang nagbayad kay Raul upang gawin ang plano naming palabasing niloko mong apo ko dahil ayokong isang katulong lang ang mamahalin ni Matt. Hindi ko matanggap. Natatakot akong pera lang habol mo sa kanya na may mataas na pangarap na makatungtong sa barko. Pinaniwala akong apo ko. Pinalayas kita tapos hindi ako naniwalang buntis ka pala noon. Saad nito? Napayuko si Matt dahil sa wakas, naririnig na niya mula sa kanyang abuela ang totoong ginawa nito.
maging siya'y hindi na makatingin kay Kyla. Kung pwede lang ibalik ang panahon. Mahinang lumuhod si Doña Pilar, kaya inalalayan siya ng mga nurses ito. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Lola! Gulat na sigaw ni Matt, ngunit umiling ang matanda. Huwag mo akong pigilan. Bago ako mamatay at makalimot, ay nais kong aminin ang kasalanan ko. Alam kong naging pabigat ako sa iyo, Matt. Alam ko napakalungkot ng buhay mo nang nawala si Kyla. Alam kong ninais mo siyang balikan sa Santa Rosa nang makauwi ka matapos ang 4 na taon sa barko. Pero ako ang unang pumigil sa iyo. Wika na matanda. Humarap ito kay Kyla. Patawarin mo si Matt sa kasalanang nagawa niya dahil sa kasinungalingan ko. Hindi ko hinihingin tanggapin mo ko. Gusto ko lang malaman mo. Araw-araw ako nagsisisi. Kinakarma na yata talaga ako. Tahimik ang buong palengke, pati si Kyla ay hindi makapagsalita. Biglang hinila ni Mia ang laylayan ng damit ng ina. Mama, Mahina niyang bulong. umiiyak po si Lola. Napapikit si Kyla. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay lumapit siya sa matanda at marahan niya itong inalalayan patayo. Huwag na po kayong lumuhod. Hindi po ako isang santo, Doña Pilar. Mahinang sabi ni Kyla. Tumango matanda. Naiintindihan ko, Kyla. Kahit habang buhay mo akong hindi patawarin, tatanggapin ko dahil alam kong kasalanan ko. Nasaktan ko kayong dalawa ng apo ko at nadamay pa si Mia. Napahikbi si Mia. Lumapit siya sa Donya at marahang niyakap ito. Promise po, Mahinang sabi ng bata. kapag hindi naggalit si Mama, makikipag-play po ako sa inyo. Kahit ako na po magpalit ng pampers nyo. Napaluha si Doña Pilar habang hinahaplos ang buhok ng bata. Hindi kalayuan, napangiti si Aling Nena. Dahan-dahan lang, Kyla. Hindi naman lahat ng sugat habang buhay ng bukas. Hindi sumagot si Kyla. Tahimik lamang niyang tinapos ang pagtitinda hanggang sa naiuwi ni Matt ang kanyang lola at bumalik sa palengke. Kinagabihan, unti-unti nang nagsasara mga tindahan sa palengke. Isa-isang naguhugas ng lamesa mga tindera habang ang iba naman nagbibilang ng kinita. Tahimik na nililigpit ni Kyla ang natitirang paninda. Ma, ako na rito. Wika ni Mia habang pinupunasan ng maliit na timbangan. Ngumiti si Kyla. Salamat, anak. Sa hindi kalayuan, tahimik lamang na nagmamasid si Matt. Nang makitang bubuhati na ni Kyla ang mabigat na banyera, ay saka lamang siya lumapit. Ako na. Hindi na kailangan, Matt. Hindi ka na sana bumalik pa dito sa palengke. Nanatili ka na sana sa tabi ng lola mo. Pakiusap. Ako nang hayaan mong bumuhat ito. Kahit ito na lang. Hindi na siya tumutol. Tahimik na kinuha ni Matt ang banyera. Kasunod ang kariton, pati ang kahon ng yelo. Napansin niyo ni Mia. Napangiti ang bata. Mukhang hindi na kailangan pang utusan ng papa niya. Habang naglalakad sila pa uwi, nasa gitna si Mia. Magkahawak ang maliit itong mga kamay sa kamay ng mga magulang. Hindi nagtagal ay may nakita itong nagtitinda ng dirty ice cream. Mama, Papa, gusto ko po ng ice cream. Ani Mia, napailing si Kyla. Nag-ice cream ka na kanina, bilang ka na ng papa mo. Please po. Si Matt ang tinignan ni Mia. Napabuntong hininga si Matt. Ay sige, hayaan na lang natin Kyla. Very good naman siya sa school. Agad itong tumakbo papunta sa sorbetero. Habang abala si Matt, tahimik naman nakatingin si Kyla sa papalayon lalaki. Hindi niya namalayang nakatitig na pala siya dito. Mahal mo pa rin po si Papa, no? Tanong ni Mia. Napapitlag si Kyla. Hindi, anak. Sinungaling ka, Mama. Sabi mo po ba daw magsinungaling? Paalala ni Mia. Nakayuko si Kyla. Natatakot lang si Mama, anak. Agad na umiwas ang tingin si Kyla. Makalipas lang ang ilang sandali. Bumalik si Matt. May 3 ice cream. Tahimik nilang ipinagpatuloy ang paglalakad. Mia, mahinang tawag ni Matt. Pwede bang mauna ka muna sa paglalakad, anak? Huwag kang lumayo masyado sa amin ni Mama, ha? Sige po. Parang alam na ni Mia ang gustong mangyari ni Matt. Tumakbo ito ng kaunti sa unahan habang masayang dinidilaan ng ice cream. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan ni Matt at Kyla. Huminga ng malalim si Matt. Kay,
Nais ko lang humingi ng tawad. Hindi lang sa nangyari nun kundi pati kanina. Hindi ko alam na pupunta si Lola sa palengke. Alam kong gumawa na naman siya ng eksena at alam ko, naalala mo na naman ang lahat. Ngayong alam ko ng totoo, mas nais kong pagbutihan para pagkatiwalaan yung dalawa ni Mia. Napabuntong hininga si Kyla. Pasensya na't hindi ko siya napigilan. Hindi mo naman ginusto yun. Masaya rin ako na galing na mismo sa bibig niyang ginawa niya sa nakaraan. Tumango si Matt. Hindi na siya sinusumpong. Simula nang makilala niya si Mia, palagi siyang umiyak. Paulit-ulit niyang sinasabi ang pangalan mo sa akin pero sinasabi ko na gagawin ko lahat para lang makabawi sa inyo. Napayuko siya. At sa tuwing naririnig ko yon, mas lalong kinamumuhian ang sarili ko. Huminto siya sa paglalakad. Kayla, dati, kala ko biktima lang ako pero habang tumatagal, naiintindihan kong hindi lang si Lolang may kasalanan. Tatanda na akong dalang pagsisisi. Nagkulang ako, minahal kita. Pero hindi sapat. Dahil kung sapat ng pagmamahal ko, dapat ikaw ang una kong pinakinggan. Nanatiling tahimik si Kyla. Nakikinig lang siya. Hindi ako maasang patatawarin mo ko. Sapat na sa akin na hinahayaan mong mapalapit ako kay Mia. Hindi ko rin hinihiling na mahalin mo ulit ako. Pero hindi ako susuko, Kyla. Bilang ama ni Mia at bilang lalaking minsang nangako, hindi ka iiwan. Napakagatlapi si Kyla. Alam mo ba kung ano yung pinakamahirap, Matt? Hindi ang hirap ng buhay. Hindi ang magpalaki ng bata na mag-isa. Kundi ang ipaliwanag araw-araw sa anak mo kung bakit wala siyang papa. Napayuko si Matt. Maraming beses kong gustong sabihin sa kanyang totoo na sinaktan mo ko, na hindi mo kami pinili. Pero hindi ko magawa. Dahil alam ko namang hindi mo rin alam ang nangyayari sa akin at ayokong lumaki siyang galit sa ama niya. Tumulo ang luha ni Matt. Salamat. Salamat dahil hindi mo ko siniraan sa anak natin. Napakabuti mong ina at hindi ko nagsisising ikaw ang babaeng minahal ko. Hindi sumagot si Kyla. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na niya sinabihan si Matt na umalis. Hindi na rin niya ito itinaboy. Tahimik lamang silang naglakad sa isang direksyon. Habang sa unahan, masayang tumatalon si Mia. Palihim itong lumingon sa likuran. Nang makitang magkatabi ng naglalakad ang mama at papa niya, napangiti ang bata. Lumipas sa mga sumunod na araw na tila unti-unting bumabalik ang liwanag sa buhay ng tatlo. Hindi pa rin lubusang pinapatawad ni Kyla si Matt. Ngunit, hindi na rin niya ito itinatapoy. Ngayon ay ang request sa family bonding ni Mia. Papa, bilis! Tumatawang tumakbo si Mia sa gitna ng plaza habang may hawak na makulay na saranggola. Humahabol naman si Matt. Sandali lang, hindi na 20 years old ang papa mo! 32 ka lang po! Natatawang sigaw ni Mia. Papa, matanda ka na. Paano yan? Di mo na kayang buhatin si Mama. Paano kapag kinasal kayo? Di ba need buhatin ng bride? Hindi napigilan ni Kyla na matawa. Malakas pa si papa no? Kaya pa nga niyang gumawa ng maraming kapatid mo eh. Namula si Kyla. Napatingin si Matt sa kanya. Nahuli nito ang ngiti ni Kyla. Nakangiti ang mama mo anak. Gusto niya pa na magkaroon ka ng kapatid. Manahimik ka nga, Matt. Agad umiwas ang tingin si Kyla. Huwag kang assuming. Pero umiti ka. Hindi no? Napailing na lamang si Kyla. Ang kulit mo talaga. Mas maganda ka kapag nakangiti ka, Kyla. Kaya palagi ka lang ganyan ah. Kumabog ng napakabilis ang puso ni Kyla. Makalipas ang ilang araw, nasa perya naman silang tatlo. Nais talaga ni Matt na magkaroon sila ng memories na pamilya na hindi lamang sa palengke ng Santa Rosa. Papa! Sigaw ni Mia habang hinihila si Matt. Gusto kong sumakay sa Ferris wheel. Takot ako sa matataas. Kaya nga nagsiman si papa. CEO ka pa naman, Papa. Wika ni Mia. CEO ako, hindi superhero. Nagtawa na mag-ina. Papa, Pulong ni Mia. Bakit? hawakan mo si Mama ha. Ani Mia. Baka mahulog. Napatingin si Matt kay Kyla. Ngumisi ang bata. At baka kiligin kasi napapatawa mo na siya, Papa. Mia! Namula si Kyla. Nang gumabi, naglalakad silang tatlo pa uwi.
Nasa gitna si Mia. Magkahawak kamay silang tatlo. Masayang masaya si Mia. Ganito palang feeling Napatingin ang dalawa sa anak. kapag may mama at papa. Wika ni Mia. Natahimik sina Matt at Kyla. Lalong hinigpitan ni Matt ang pagkakahawak sa maliit na kamay ng anak. Kung tutuusin po, Bulong ni Mia. pwede na ba kayong maging boyfriend-girlfriend ulit? Halos mabilaukan si Matt. Napahawak naman si Kyla sa noo. Mia, yung biro mo ha? Ano po ba, mama? Husband and wife agad ang gusto mo? Tanong ni Mia. Natawa si Matt. Matalino talagang anak natin, Kyla. Inirapan siya ni Kyla. Huwag ka nga ngumiti. Hindi ko mapigilan eh. Masaya ako dahil kinumpleto niya ako, Kyla. Kayong buhay ko. Ilan linggong lumipas, mas dumalas ang pagsasama nilang tatlo. Halos tumira na rin siya sa apartment ni Kyla. Namamasyal, nagsisimba, nagpipiknik sa tabing ilog at tuwing may libreng oras, ginagawa ni Matt ang 7 taong hindi niya nagawa. Inaakay ang anak sa pagtawid. Sinusuklayan ang kulot nitong buhok. Ipinagluluto ito ng almusal. Pinapakinggan ang walang katapusang kwento nito. Unti-unti, nabubuo ang mga alaalang minsang ipinagkait sa kanila ng tadhana. Ngunit isang umaga, habang nagtatawanan sila sa palengke, biglang tumunog ang cellphone ni Matt. Nawala ang ngiti niya nang makitang pangalan ng tumatawag. Hello? Bakit ka napatawag, Nurse Amy? Halos manginig ang boses sa kabilang linya. Sir Matt, anito. Napakunot ang noon niya. Bakit? Sir, biglang lumala po yung kondisyon ni Ma'am Pilar. Wika ng nurse ng abuela. Nanigas si Matt. Anong ibig mong sabihin? Nasa ospital na po kami. Nahihirapan na po siyang huminga. Paulit-ulit na lang po niyang hinahanap si Mia. Wika ng nurse. Parang huminto ang mundo ni Matt. Unti-unti niyang ibinaba ang cellphone. Namumutla ang mukha niya. Napansin niyo ni Kyla. Matt, ayos ka lang ba? Hindi siya agad nakapagsalita. Matt, mahina siyang napaupo sa plastic na upuan. Kyla, si Lola. Napuno ng luha ang mga mata ni Matt. Lumalala ng sakit niya. Nanlaki ang mga mata ni Mia. Si Lola? Tubango si Matt. Natahimik ang buong pwesto. Maging ang mga tindera ay hindi na nagsalita. Tahimik na lumapit si Mia. Ikaw ang paulit-ulit yung binabanggit, Mia. Tumingin si Matt kay Kyla. Kaya. Punong-puno ng pagmamakaawa ang mga mata ni Matt. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong humiling. Tahimik lang si Kyla pero labis-labis ang awang nararamdaman niya. Pwede ba? Kahit saglit lang. Payagan mong makasama ni Lola si Mia. Natatakot ako. Baka hindi din siya tumagal pa. Napabuntong hininga si Kyla. Naalala niyang matandang lumuhod sa harapan niya. Ang matandang umiiyak habang humihingi ng tawad. Ang matandang paulit-ulit na nagsasabing nagsisisi ito. Tahimik na yumakap si Mia sa baywang ng ina. Mama, Mahina ang boses ito. pwede po ba? Matanda na po si Lola. Gusto ko po silang makalaro. Napapikit si Kyla. Sunod-sunod ang pagpatak ng luha niya. Pagmulat niya, nakatitig siya kay Matt. Gusto ko rin siya makita, Matt. Okay lang ba? Natigilan si Matt. Tayong tatlong pupunta. Nanlaki ang mga mata ni Matt. Kyla, sigurado ka ba? Matt, oras na para hindi matakot sa nakaraan natin. Napapagod na akong takbuhan ng takot kung masaktan ulit. Ginagawa ko to para kay Mia at para sa isang matandang gustong itamang pagkakamali niya. Napaluha si Matt. Hindi niya napigilan ang sarili. Marahan niyang hinawakan ng kamay ni Kyla. Salamat. Hindi na ito binawi ni Kyla ang kamay. Siguro, hindi pa huli ang lahat, Matt. Ilang minuto pa ay tahimik ang buong ospital. Tanging ang mahinang tunog ng heart monitor ang maririnig sa loob ng pribadong silid. Nakahiga si Doña Pilar. Halos hindi na ito makagalaw. Sa magkabilang gilid ng kama ay nakatayo si Matt at Kyla, habang mahigpit na mangyakap ni Mia ang maliit na teddy bear na minsang ibinigay na matanda. Dahan-dahang iminulat ni Doña Pilar ang mga mata. Matt, apo ko. Lumapit agad si Matt. Nandito lang po ako, Lola.
Ngumiti ng bahagya ang matanda. Pagkatapos, hinanap ng mga mata nito si Kayla. Kayla, mahinang tumango si Kayla. Nandito rin po ako, Doña Pilar. Unti-unting tumulo ang luha ng matanda. Akala ko, hindi mo na ako bibigyan ng pagkakataong makita ka ulit. Tahimik lamang si Kayla. Unti-unti ring natutunaw ang galit na 7 taon niyang kinimkim. Mahina siyang lumapit. Marahang hinawakan ng kulubot na kamay ng Donya. Nanlaki ang mga mata ni Matt. Donya, wag na po kayo magsalita. Umiling ang matanda. Kailangan kong marinig na okay ka na. Okay na kayo ng apo ko. Napapikit si Kayla. Naramdaman niyang nanginginig ang kamay na matanda. Naalala niyan lahat. Ang pag-iyak, ang gutom, ang panganganak na mag-isa, ang bawat gabing wala siyang masandalan. At kasabay noon, naalala rin niyang matandang lumuhod sa palengke. Ang bawat paghingi nito ng tawad, ang pagsisising, hindi na nito mababawi. Huminga siya ng malalim. Pagmulat niya, wala nang galit sa mga mata niya. Pagod na lamang at kapayapaan. Dati, nang pinahiya mo at pinagsigawan na niloko kong apo niyo, araw-araw ko pong hinihiling na maranasan yung sakit na dinanas ko. Napayuko si Matt. Pero habang tumatagal, napagod na rin ako magalit. Napuno ng luha ang mga mata ng Donya. Kaya, pinapatawad ko na po kayo. Malakas na po ang loob kong mahalin si Matt kasi nais niyang mabuo kami, Doña Pilar. Humagulgol si Doña Pilar. Salamat. Maraming salamat. Hindi napigilan ni Matt ang sarili. Mahigpit niyang niyakap si Kayla. Salamat. Salamat dahil pinalaya mo ng sakit, Kayla. Hindi na itinulak ni Kayla si Matt. Tahimik lang siyang umiyak. Lumapit naman si Mia. Lola, Napangiti ang matanda. apo, play na tayo ulit pag-uwi mo. Wika ni Mia. Napailing ang Donya. Hindi na yata ako makakauwi. Hindi po pwede. Ikakasal si na mama at papa na dapat nandun ka. Mariing umiling si Mia. Kailangan pa nating kumain ng ice cream. Natawa ng mahina ang matanda. Mahina nitong hinaplos ang buhok ng bata. Pagkatapos, ibinaling niyang tingin kina Matt at Kayla. Huwag niyong hayaang maranasan ulit ni Mia ang hindi kumpletong pamilya, ha? Ani Doña Pilar. Nagkatinginan ng dalawa. Tumango si Matt. Pinapangako ko, Lola. Makalipas ang ilang minuto, unti-unting bumagal ang tibok ng makina. Lola! Mahina ang tawag ni Matt. Walang sumagot. Lola! Nanghina ang mga tuhod ni Matt. Lola! Gumising ka! Lola, wag mo naman po ako iwan. Umiiyak na saad ni Mia. Tahimik namang napapikit si Kayla habang mahigpit na hawak ang kamay na matanda. Makalipas ang ilang segundo, biglang bumuntong hininga si Doña Pilar. Ay sus Mariosep! Napanilat ang lahat. Unti-unti nitong iminulat ang mga mata saka inirapan ng apo. Bakit ba kayo umiiyak? Natutulog ako. Sino ba kayo? Nanlaki ang mga mata ni Matt at Mia. Lola! Nakunot ang noo ng matanda. Ay, buhay pa ako! Natigilan si Mia pero natawa si Kayla kahit na lumuluha na rin. Papa, adik yata talaga tong si Lola eh. Wika ni Mia na walang alam sa sakit ng matanda. Napahawak sa dibdib si Matt. Ay, Lola naman eh. Ay, hindi pa ako mamamatay. Napangiwi ang matanda. Ang kapal naman ng mukha mong iyakan ako agad. Nagtawa na ng lahat sa loob ng silid. Lumapit si Mia. Lola, wag ka muna pong mamamatay ah. Tinapik ng matanda ang ulo ng bata. Hindi pa. Hihintayin ko pang makasalang mama at papa mo. Namula agad si Matt at Kayla. Umiling ang matanda. Huwag niyo akong lokohin. Itong apo ko. Itong si Matt. 7 taon ang naliligaw ang puso. Itong si Kayla naman. 7 taon ding matigas ang ulo.
Tumingin ang matanda kay Matt. Ikaw, lumuhod ka na. Napakamot si Matt. Wala na siyang nagawa. Lumuhod siya sa harapan ni Kyla. Pumalakpak pa si Mia. Tumingin siya kay Kyla. Punong-puno ng pagmamahal ang mga mata niya. Kaya, hindi ko na mababawi ang 7 taong nawala. Hindi ko na mabuburansak na binigay ko. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto kong gugulin ang buong natitirang buhay ko sa pagbawi. Tahimik na umiiyak si Kyla. Hindi ko ipapangakong hindi tayo mag-aaway. Hindi ko ipapangako magiging perpekto ako pero pinapangako kong hindi na kita hayaang lumaban mag-isa ulit. Humihikbi na si Mia. Mama, sagutin mo na. Natawa si Kyla sa pagitan ng pagluha. Kyla, will you marry me? Inilabas ni Matt ang singsing na may diamond at pearl. Palagi kong dalang singsing na to simula nang malaman kong marami kang maliligaw. Kaya naman kung iinisin nila ako sa palengke, willing akong luhuran ka sa harapan ng mga tindera at mga isda sa palengke. Ipakita ko lang sa kanila na labis kitang minamahal. Mama, nakakakilig na. Sagutin mo na si Papa, tignan mo. Propose agad, wala nang boyfriend-girlfriend. Pangungulit ni Mia. Bakit ikaw ang excited? Kasi gusto ko na pong flower girl kami ni Lola. Naghalakhakan ng lahat. Napailing si Kyla. Tumingin siya kay Matt. Naalala niya ang lalaking araw-araw na nagbuhat ng mga banyera. Ang lalaking hindi napagod manuyo. Ang amang buong pusong minahal ang anak nila. Dahan-dahan siyang umiti. Oo. Nanlaki ang mga mata ni Matt. Talaga? Oo nga. Natawa si Matt. Kahit habang buhay pa kitang ligawan kahit kasal na tayo, gagawin ko. Tumili si Mia. Bigla nitong niyakap ang dalawa. Complete family na kami. Napaluha si Doña Pilar habang nakatingin sa kanilang tatlo. Sa wakas, nakita nitong buo muli ang pamilyang minsan nitong sinira. Makalipas ang 1 taon, masiglang tumutunog ang kampana ng simbahan. Punong-puno ng tao ang maliit na simbahan sa Santa Rosa. Nakatayo sa altar si Matt, halos hindi mapakali. Sabi ko sa'yo, huwag kang kabahan. Bulong ni Aling Nena. Paano po? Sobrang ganda na magiging asawa ko. Gusto ko na siyang mahalikan at gumawa na kami ng kapatid ni Mia. Natawang ilan sa nakakarinig. Makalipas ang ilang segundo, bumukas ang malaking pinto. Lumabas si Kyla. Suot ang simpleng puting bestida. Walang mamahaling alahas at walang engranding makeup. Ngunit, siya pa rin ang pinakamagandang babaeng nakita ni Matt. Sa gitna, masayang naglalakad si Mia. Bit-bit ang maliit na basket ng bulaklak. Sa unang hanay, nakaupo si Doña Pilar. Punong-puno ng luha mga mata nito. Salamat, Lord. Nakita ko pang mga apo kong magpakasal bago mo ko tuluyang kunin. Salamat hindi mo hinayaan na sumpungin ako ng sakit ko. Bulong ni Doña Pilar. Pagkatapos ng kasal, habang kumukuha ng family picture, biglang nagsalita si Mia. Family picture po! Wika nito. Lumapit sina Matt at Kyla. Sabay nilang hinawakan ng wheelchair na matanda. Isang larawang puno ng kapatawaran. Isang pamilyang minsang nagkawatak-watak, ngunit muling binuo ng pagmamahala. Pagkaraan ng 1 taon, payapang na maalam si Doña Pilar habang natutulog. May ngiti ang mga labi. Subalit sa pagalis nito, ay siya namang handog 1 buwan matapos itong mamaalam. Isang sanggol sa pamilya. Congratulations, baby boy po. Napahugulgol si Matt nang marinig ang iyak ng sanggol mula sa DR. Salamat. Nanginginig niyang bulong. Salamat po. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang nurse habang buhat ang maliit na sanggol na nakabalot sa puting kumot. Pwede na pong makita ng daddy. Dahan-dahang inabot ni Matt ang anak. Napakaliit, napakaputi at nang mahawakan niya ito, hindi niya napigilang umiyak. Mula sa loob ng silid, mahinang natawa si Kyla. Hoy, napalingon agad si Matt. Maganda pa rin ba ako? Natawa siya kahit umiiyak. Sobrang ganda mo, Binipini. Napailing si Kyla. Lumapit si Matt sa kama.
Maingat niyang inilagay ang sanggol sa tabi ng asawa niya. Pagkatapos, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Kyla. Salamat. Hindi lang sa pagpapatawad. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon para maging mabuting asawa at ama. Napuno ng luha ang mga mata ni Kyla. Ako rin. Salamat dahil hindi ka sumuko. Hindi mo ako pinilit na magpatawad. Hinintay mo akong maging handa. Biglang bumukas ang pinto. Excuse me? Sabay silang napalingon kay Mia. Lumapit si Mia at iniabot ang isang papel, isang bagong drawing. Sa gitna, may 5 taong magkakahawak kamay. Sa itaas may nakasulat, Our Family. Napangiti si Kyla. Sabi ko po kasi kay Lola, kahit nasa langit na siya, kailangan kasama pa rin siya sa family picture. Saad ni Mia. Hindi na napigilan ni Matt at Kyla ang mapaluha. Sabay nilang niyakap ang kanilang mga anak. Kumpleto ng pamilyang matagal na ipinagkait sa kanila ng tadhana. Napagtanto nila na ang pagmamahal ay hindi sapat kung walang tiwala at ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang nakakalimot tayo sa sakit. Pinapatawad natin hindi dahil karapat-dapat ang nakasakit sa atin, kundi dahil karapat-dapat tayong maging malaya sa bigat ng galit. May mga pagkakamaling hindi na mababawi ng panahon, ngunit kung may tunay na pagsisisi, katapatan at pagmamahal, may mga pusong handang maghilom.